Ayun, sabi ko kahapon sa kapatid ko, yung isa kong kapatid. Kapatid ko yun sa pangalawang asawa ng nanay ko. So, kapatid ko siya sa ina. Yun nga, pinagsabihan ko siya dahil yun nga sa ginagawa niya. Sabi ko sa kanya, padadaliin ko ang buhay mo. Sabi ko sa kanya ganyan. Padadaliin ko ang sitwasyon ng buhay mo. Ano? Ito ang solusyon ko. Dahil nag-iisip din ako ng solusyon para mapadali yung pamumuhay ni nanay, para maging maayos ang pamumuhay ni nanay. Kasi ang nangyayari, sa dami nga ng tumutulong, pero gastos naman ng mga taong nagtatrabaho. Yun nga kami ni kuya at saka ako nga, mostly ako. Para lang matustusan yung araw-araw na pangangailangan ni nanay. Sabi ko sa kanya, kung ipamamalimos mo rin lang din ang pagtulong kay nanay, yung para sa pang-araw-araw niyong pangkain, para lang sabi mo makatulong ka kay nanay, pamasahe mo papunta dun sa ospital, para lang makatulong ka kay nanay, yung para makapunta ka nga sa ospital, ganito na lang ang solusyon ko, huwag ka na lang tumulong, para hindi mo na kailangang mamalimos, sabi ko sa kanyang ganun. Ito ay solusyon ko lang para mas mapadali, kasi ang goal ko is mapadali yung pamumuhay ni nanay, para hindi mahirapan yung mga taong tumutulong sa kanya, okay? Kung gusto niyong tumulong, okay, maigi. Yun ay dahil gusto mo, okay? Dahil pwede ka namang tumulong, marami namang pwedeng gawin na tulong kahit hindi mo kailangang gumastos ang pangkain daw nila kuno. 3 yung anak niya 3 yung anak niya, tapos nasa bahay lang siya. Tsaka nagtatrabaho siya Nagtitinda siya dun sa bahay niya, kaya hindi sasabihin na wala siyang trabaho. May trabaho siya. Ayaw niya lang talaga na tumulong galing sa perang pinaghirapan niya. Ang gusto niyang mangyari is parang, sabi ko sa kanya, dahil lang nakikita ko sa'yo, sabi ko sa kanya ganun, gusto mong ipaobliga ang responsibilidad mo natin, sa nanay natin, sa ibang tao, kasi hindi mo kayang tumulong. Kaya, manghingi ka ng limos para sa ibang tao, para lang matulungan si nanay. Hindi ganun. Dahil kung gusto mo talagang tulungan si nanay, galing yun sa perang pinagtrabahuhan mo, lalaban ka sa buhay, sa pamamagitan ng pagtatrabaho, sa pamamagitan ng kahit paano yun. Kung ayaw mong gumastos mula sa perang pinagtrabahuhan mo, okay lang, sige, wag mo nang gawin. Ang ganito na lang ang pwede mong maging tulong. Kung halimbawa nandyan si nanay sa tabi ninyo at magkadikit lang naman yung bahay nila, divider lang yung, parang yung pagitan nila, isa lang yung wall nila. Kaya sabi ko, pag nandyan si nanay at nakalabas na sa ospital, kahit tingnan mo lamang, ganun, di naman si nanay alagain kasi nakakagalaw pa rin si nanay. Abay, ang nasa isipan niya is magiging alagain na daw si nanay, kaya ano daw ang kailangan niyang gawin. Gusto rin daw naman niyang makatulong kuno. Pero ang nangyari, hindi siya nakakatulong dahil lalong bumibigat ang pakiramdam, bumibigat ang sitwasyon. Tapos malimos siya. Problema nila yun sa pamilya nila, yung pangkain nila araw-araw. Buhay nila yung responsibilidad nila yun sa sarili nila na makapag-provide para makakain sila araw-araw. Kaya nga sabi ko sa kanya, kaya dapat bago siya nag-asawa noon, dapat inuna niya muna yung sarili niya. Nagtrabaho muna siya, nag-ipon. Hindi yung anong ginawa niya, pagka-graduate niya ng high school, nag-asawa na agad siya. Tapos yun pahiga-higa na lang sa bahay sa loob ng 12 years habang kasama niya yung tumboy niya. Tama ba yun? Di ba dapat uunahin mo muna yung sarili mo, magtatrabaho ka, mag-iipon. Kung alam mong wala yung 2 bagay na yun sa buhay mo, yun muna ang uunahin mo. Kasi nga, ni pangkain, wala ka, ni sarili mo, hindi mo matulungan. Tapos anong ginawa mo, nag-asawa ka pa, tapos nag-anak ka pa ng 3. Paano nakatulong yun? Kaya sabi ko magtrabaho, punuin muna yung sarili mo. Punuan muna yung sarili, tulungan muna yung sarili, magtrabaho, mag-ipon, ihanda ang buhay. Kung wala ka pang bahay, din yun talaga yung dapat na inuna niya bago siya pumasok sa pag-aasawa. Para mas madali na kung tutulungan niya si nanay. Kaso hindi, buong buhay niya, ganun talagang ugali niya. Kaya nainis ako sa kanya. Yun, nagalit siya, nag-away kami kahapon. Ay ko sa kanya, masakit daw ako magsalita, ganyan-ganyan. Sabi ko, wala naman akong intensyon na makasakit ng salita. Kasi nga, prank ka talaga akong tao. Sabi ko sa kanya, wala akong intensyon na makasakit ng tao. Ang gusto ko lamang is, nag-iisip lamang ako ng tamang solusyon, paano natin matutulungan si nanay. Okay? Para hindi kami mahihirapan, kami yung mga nagtatrabaho para lang masuportahan si nanay. Is para hindi mahirapan. Tapos kesyo pa daw na yung isa naming kapatid na wala ding trabaho kasama ni nanay sa bahay. Sabi, paano nga makakapagtrabaho si JC? Paano mababantayan si nanay? Kahit dati pa, wala na talagang siyang trabaho. Tapos ngayon na may sakit na si nanay, idadahilan niya si nanay.
Kaya siya daw, ngayon paano pa daw lalo makakapagtrabaho si JC? Kasi daw, nandyan si nanay may sakit, paano daw mababantayan sa kanya, si nanay? Paano daw yung pagtain niya at paggalaw daw sa bahay? Si nanay ay malakas pa rin, nakakagalaw pa rin, hindi siya alagain. At saka hindi naman siya yung 24 hours sa oxygen. Talagang malakas pa si nanay, kumbaga. Kaya, kumbaga magagawa pa rin niya yung mga araw-araw niyang, kaya sabi ko dun sa kapatid ko, kaya pa ni nanay, hindi naman siya alagain. Kaya pa nga niyang tumain ng kanya 62 pa lang naman si nanay. At saka, maayos na nga siya. Sabi ng doktor ay maayos na nga yung lagay, kumbaga. Kaya makapamuhay pa rin siya ng normal. Kumbaga sabi ko ay titingnan-tingnan lamang ninyo. Kung halimbawa ay may kailangan siyang tulong na hindi niya kayang gawin, yun lang ang tanging magagawa mo. Apay parang ang nangyayari pa, nakikita kong nangyayari sa sitwasyon is parang ginagawa niyang dahilan si nanay para yun nga magkaroon ng yung pera mula sa ibang mga tao. Nakakalap naman siya ng pera mula sa ibang tao. Nakakuha daw siya ng 4,000 sa pamamalimos dun sa social media, dun sa mga kakilala niya. Pero sabi ko, hindi maganda yun. Sabi ko sa kanya, nakakahiya yung ganong sitwasyon. Sabi ko sa kanyang ganon. Kasi lalo mo na lang ibinaba yung sarili mo sa ginagawa mo. Sabi ko sa kanyang ganon. At hindi lang yun, pati kami, binaba mo na rin. Sabi ko sa kanyang ganon, sa sobrang inis ko. Dahil lang sa hindi mo maibigay yung pangkain ninyo sa araw-araw, malimos ka sa social media, sabi kong ganyan, para lang may pamasahe ko yung pagpunta kay nanay sa ospital. May trabaho naman kayo kung tutuusin. So doon ako nainis. Sabi ko, naging mahirap din ako ganang kagaya mo. Dumaan din ako sa sitwasyon na meron ka ngayon. Pero hindi ako kailanman na malimos sa social media, sabi kong ganyan. Ako, lumaban ako ng patas, ginawan ko yung paraan. Nakita niyo kung paano ko tinulungan si nanay. Mula sa simula, kahit nung nag-aaral pa lang ako, tinutulungan ko na si nanay. Kahit nung nag-aaral pa lang ako ng high school, tinutulungan ko na siya. Elementary, tinutulungan ko si nanay. Hanggang high school, nagtatrabaho ako. Tinutulungan ko si nanay. Pero kayo, anong ginawa ninyo para tulungan si nanay? Parang lumalabas pa, kailangan ay may bayad sila para lang kumilos sila. So, doon ako nainis. Sabi ko, Lord, sana po makaya ko itong financial burden na nakaatang sa akin ngayon. Siyempre, inaatake ako ng anxiety. Hindi ko maiwasan na atakehin ako ng anxieties. Dahil, sa totoo lang, kaya ko naman talagang tulungan si nanay. Afford ko na tulungan si nanay. Pero nandoon yung matinding pag-aalala ko. Dahil nga sabi ko, tangina, inihanda ko yung buhay ko para hindi ako maging pabigat sa mga magulang ko. Para hindi ako maging pabigat sa ibang tao. Alam mo yun? Tapos, inihanda ko rin yung sarili ko para sabi ko, hindi rin ako problemahin ng anak ko o ng kahit na sinong tao. Tapos, ito lang, si nanay, hindi niya maintindihan yun nung una. Nasabi ko, mahalaga na ihanda talaga yung buhay, pero hindi inihanda ni nanay yun. Hindi na ihanda ni nanay yung kaperahan niya. Kaya ngayon ang nahihirapan is ako. Yun. Pero sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko madaman lang uli ang buhay ni nanay. Sabi kong ganyan. Pero sobrang hirap. Hindi pa rin ako maiwasan na atakihin nga ng anxiety. Hindi maiwasan na atakihin ako ng matinding pag-aalala kung anong gagawin ko. Sabi ko, paano yung mga pangangailangan niya ngayon sa susunod na mga buwan o sa buwan-buwan, araw-araw. Pag nagkasakit na naman siya, pag inatake na naman siya nung, alam mo yun, nung pangyayari na yun, ma-hospital na naman siya. Ako na naman, sabi kong ganyan. Kasi nga, hindi nila naihanda yung buhay nila. Hindi rin nila inuna yung mga buhay nila bago sila nagsipag-asawa. Para hindi mahirap na tulungan yung magulang nila, pero hindi nila nagawa. So, yun ang kiniinis ko sa kanila. Kaya sabi ko dun sa kapatid ko, alam mo, yung pagtulong natin sa magulang natin, tayo ang may responsibilidad niyan. Tayong mga kapatid ang dapat na nagtutulungan. Hindi ka dapat humihingi ng tulong sa ibang tao para lang sa pansarili mo kalagayan. Dahil nga sabi mo ay wala kang mapapakain sa sarili mo, sa pamilya mo. Kahit na may trabaho naman siya doon sa bahay nga. So nainis talaga ako. Ang pagtulong sa magulang galing yan sa perang pinaghirapan natin. Sabi ko sa kanyang ganun. Hindi ipapamali mo sa ibang tao. Grabe. Dahil doon mo talaga makikita yung sa isang tao kung talagang gusto niyang tulungan. Mula sa puso niya yung nanay niya, diba? So nainis ako. Sabi kong ganyan, grabe. Kaya ayun, sabi niya sa akin, sakit mong magsalita, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ako masakit magsalita kasi siguro kailangan marinig niya talaga eh. Kasi doon mo talaga masasabi na yung kakayahan mo bilang isang tao, bilang isang magulang, bilang isang anak. Alam mo yun?
Kung ikaw ay may dignidad sa sarili mo, kung paano mo bubuhayin yung pamilya mo, kung paano mo tutulungan yung anak mo, sarili mo ng anak, hindi mo matulungan tapos ilalapit mo rin sa ibang tao para lang matulungan ka. Hindi ganun, dahil responsibilidad mo yan. Lalo na kung may kakayahan ka na magtrabaho at malakas ka pa, responsibilidad mo yung sarili mo, hindi ng ibang tao. So yun, talagang halos nag-away nga kami kahapon. Pati yung ate ko, pinagsabihan din siya. Yung ate ko naman kahit paano natulong. So 9 nga kami magkakapatid, 'di ba? Ilan lamang kami ako yung mostly yung damage talaga sa financial na mga gastusin. Tapos si kuya, tapos yung ate ko na isa, yung tatlong yan. The rest, wala. Talagang isa mo pang iintindihin, pati pamasahe nila papunta sa ospital. Napakaganda siguro no, ng pakiramdam na kahit madami kayong magkakapatid, pero tulong-tulong kayo sa financial. Ang dali ng pamumuhay, pero hindi. Dahil isa mo pa nga silang iintindihin, yung pamasahe nila papunta sa ospital. Kaya sabi ko, wag na kayong pumunta sa ospital. Kung may pamasahe, hindi nyo kayang i-provide kahit sa sarili ninyo. Sabi kong ganyan. Wag na lang. Hintayin nyo na lang si nanay doon sa bahay. Sabi kong ganyan. Tapos, wag na rin kayo makapagpalitan sa pag-aalaga at wala din naman kayong gagawin doon. Sabi kong ganyan. Si JC na lang ang nandun. Siya naman talaga yung walang trabaho. Talagang kailangan nandun siya. Yun, so sobrang inis ko talaga. Pero yun, kumalma din naman yung pakiramdam ko. Ako'y papasok na sa trabaho dahil mag-alas 9 na. Bye.